Malapit nang matalo ni Encred ang knight na iyon kung bibilisan pa niya ang kanyang atake kaya nilagay nito ang kanyang buong lakas sa sarili. At hindi naman magpapatalo ang knight na ito kay Encred, sumugod din ito kasabay ng pagsugod ni Encred sa kanya. At nang ginaya nito ang porma ng pagpatay ng knight na iyon ng kanyang buong lakas at kitang-kita nito kung paano nito gustong matalo dahil sa dami namang beses na pagpatay nito sa kanya. Gustong makabawi ni Bossing. Nagkaroon na ng impact sa ulo ng knight ang espada ni Encred ngunit may pansalag ito sa buong ulo nito. Ngunit sa di inaasahan na kaisa-peren itong knight sa leeg ni Encred, hindi talaga maiwasan ang atake ng knight mula sa leeg nito kahit na ano pang gawin ni Encred na pag-insayo at kahit na na-manifest nito ang Heart of the Beast. Kahit na nasaksak ng knight ang leeg ni Encred, pinipilit ni Encred na hindi pumikit at hindi magpakita ng panghihina sa kanya. Kahit na pati ang espada nito pinilit nitong hindi mabitawan, iyon parte ng kanyang pag-insayo kaya kahit anong mangyari hinding-hindi nito bibitawan ang espada. Na-realize naman no Encred na sa buong laban nila na umabot na ng daang beses ito lang ang unang beses na nagpakita ito ng buong lakas na hindi niya nagagawa nung una. Tinignan ito ng knight itong si Encred nang may pang-iinsultong mata, nakangiti ito habang sinabi na mukha daw nahihirapan ng sobra itong si Encred. Tinutok muli ng knight sa leeg ni Encred ang espada nito at bago pa saksakin sa leeg sinabi nito na kung naghahanap ito ng awa itong si Encred at ibibigay nito, ngunit bago mangyari iyon nagsalita itong si Gruhor na bukas. Bukas ay siguro mang mamamatay na itong knight at napak-question naman itong knight sa sinasabi nito, di niya ito maintindihan pero hindi na lang niya ito pinansin. Kasi alam na ni Gruhor nang dapat niyang gawin, nasa utak na niya kung paano niya ito tatalunan. Ngunit kahit ganun pinagpatuloy pa din ng knight ang pagsaksak nito sa leeg at sinabi ng knight na ang kamatayan ay walang bukas. Biglang nagkaroon muli ng himala sa kwintas nito na nagpabalik muli sa buhay nito sa simula nung natutulog pa ito. Ang dumapong insekto sa sapatos ni Rem ay pinatay agad ni Encred bago pa man makapunta sa sapatos ni Rem. Sinabi ni Encred na nakita na niya ito kanina kaya pinatay niya na agad ito. Ikinagulat naman ni Rem ang ginawa ni Encred sa insekto. Nagpasalamat itong si Rem sa ginawa nito ngunit naguguluhan pa rin ito. Sabi naman ni Encred na kung nagpapasalamat ito ay dapat kunin ito ang guard duty ni Encred. Punong-puno ng pagtataka itong si Rem sa kilos ni Encred, napatanong na lang ito sa sarili kung bakit ganon na ito mag-utos sa kanya, apaka-casual daw. Ito na ang pang-125 araw simula nung puro patay ang nangyayari kay Encred. Tinawag ni Encred ang isa sa kanyang miyembro habang kakatapos lang nito maligo at napatanong naman ito ng bakit Big Eyes ang tawag ni Encred sa miyembro niyang ito. Inutusan nito so Big Eyes na ipagkuha niya si Encred ng shin armor, dagger at shield at babayaran naman niya ito. Pagtapos sumagot naman itong so Big Eye nang may emoji mukha at sinabing mamaya niya ito gagawin. Sumigaw itong si Big Eye na hindi niya ito gagawin para sa kanya, ng ganun-ganon lamang gagawin niya ito dahil siya ang boss ng mga ito. Napatanong na rin itong si Rem na kung ganto na ba kahigpit mag-utos itong kanilang commander. Nagsalita naman itong si Jonex sa tabi na nakaupo at sinabing palagi naman din daw nilang sinusunod ang utos ni Encred at sinabihan pa niyang bobo si Rem. Sinabi naman ni Rem na hindi niya ito marinig. Sinabi ba daw nitong Jonex na gusto daw matikman nito ang axe ni Rem. Sa likod naman ni Rem ang makadayos nilang miyembro at sinabi nito na ipagdadasal na lang nito si Encred, pero punong-puno ng pagtataka ang mga dahil sobrang weird daw ng kilos ng kanilang commander. Never daw kasi naging ganun ka-strict at seryoso itong si Encred sa kanila. At pinagpatuloy nito ang pag-insayo niya sa kagustuhan maging malakas at matalo ang knight na pumapatay sa kanya. Habang nag-insayo itong si Encred, punong-puno ng galit ang puso't isip nito. Iniisip nito kasi na kapag namamatay itong si Encred nakakaramdam siya ng sakit at bigat na hindi maipaliwanag. Paano kung hindi niya talaga kayang matalo ang knight na ito? Paano kung sa loob ng 1,000 araw hindi niya pa rin matatalo ang knight, o kahit dumating pa ang 10,000 araw ay hindi pa rin niya makakaya? Iniisip nito kung paano niya mailigtas ang sarili niya sa ganong kapahamakan. Nasa isip nito nagigising pa ba ito o matutulog na lang sa araw ng laban. Mas malakas na sa Encred ng triple kesa sa dati, pero bakit hindi pa rin daw siya makontento sa ganon? Ngunit naisip rin ni Encred na hindi iyon ang opsyon para sa kanya kaya kailangan niyang lagpasan ang kung anong meron siya sa ngayon at matalo ang knight. Kaya't iniisip ni Encred na ang punong kanyang hinahampas ay ang knight na pumapatay sa kanya para mailabas at matignan nito kung matatalo niya na ito.
At sa wakas natutunan na nito kung paano maneksak gamit ang dulo ng espada na bumaon naman sa puno. Naghahanda na ito ng kanyang gagamitin sa laban, sinigurado nitong Paul Ido ang magiging laban muli Knight at iniisip nito na ngayong araw-araw matatalo niya na ito. Handang-handa na ito, lahat ng kailangan niya sa muling magiging laban ay kanyang nasuot ang mga dagger na hinanda sa kanya ni Big Eye at Shield. At dumating na nga ang oras ng laban, magsisimula na ulit ang laban na ito na sinimulan ng kabilang panig. At mukhang handang-handa na rin ang mga miyembro nitong si Inkred sa laban na magaganap ng daang beses na hahaha. At nagsimula na nga ang dalawang panig sa laban, sobrang daming knight ang naghahampasan ng espada at sumasalag ng espada, kabi-kabilaan ang mga kalaban na nakakaharap. Si Inkred ay nakaligtas sa labang ito dahil lamang sa tatlong dahilan na ta. Una, ang preparasyon sa digmaan ay talagang pinagtinuunan nito, pang-alwa ay ang pinalad ito na makaligtas kahit papaano sa digmaan, at ang panghuli ay ang focus at dedikasyon nito sa laban na mahirap kalabanan ng sarili niya mismo kasi may goal na itong si Inkred at alam na niya ang gagawin niya. Nung pang-46 na laban ni Gruhorn, nahampa ito ng Duspordos na may pako a kamay kaya ito natalo. Nung 47 araw ng laban niya ay gumulong ito upang maiwasan ang Duspordos na may pako, pero napatay siya ng iba dahil napirat ang ulo nito. Kaya't ang ginawa ni Inkred ay umiwas agad sa knight na may Duspordos at atakihin ang ulo nito gamit ang espada. At nung pang-71 araw ng walang katapusang laban ay may kawal na umatake sa paa nito at naputol, kaya wala na itong magawa para makaganti. Kaya ang nilagyan ni Inkred ng harang ang paa nito upang hindi na maulit ang ganang pangyayari na nagiging dahilan ng kanyang pagkatalo. Ang pang-89 na araw ng laban, may knight na bumato ng axe nito kay Inkred sa ulo na kadahilanan ng kanyang. Kaya kung bubuhayin niya, magugulokang ang laban nito sa knight na kanyang hinihintay makatapat. Kaya nag-ensayo ito ng pagbato ng dagger mula sa malayo para matalo ang kawatan na ito. At kahit na natapos na ang lahat, ang isang miyembro niya na si Vel ay nasa likod nito na nanganganib. Kaya gaya ng dati, sinalagan ulit nito ang panang lumilipad patungo kay Vel at nailigtas niya muli ito. At ngayon ay sa wakas nagkaharap na ang dalawang magkaribal, makakabawi na kaya itong si Inkred ngayon sa knight na patuloy na pumapatay sa kanya kada araw, makakamit na kaya nito ang goal niya. Bigla naman na unang sumugod itong knight at mabilis na nakapunta sa harap ni Inkred habang ay hahampas na nito ang kanyang espada. At saktong nakapaghanda itong si Gruhorn at nasa legan nito ang atake ng knight sa kanya gamit ang shield na hawak nito. At bigla naman din sumugod pabalik itong si Inkred ng mabilis sa knight na iyon. Sinabi nito na kung iiwasan at sasaladjin niya lang anmang atake nito, wala itong pag-asang manalo laban sa knight, kaya naisipan nitong ay laban din ang kanyang atake. At nang umatake muli ang knight na iyon sa kanya, nasalgan niya ito gamit ang kanyang espada sapat upang makaligtas ito sa atake nito. Isa lamang daw itong regular na knight, ngunit ang lakas nito ay kasing lakas ng isang batang ipinanganak na may maranyang talento. Napaisip naman itong knight na ito na nakita niyang paatake ito, ngunit nagulat ito nang bigla nasa legan niya ang atake nitong knight gamit ang espada. Ang knight na ito daw at may kakulangan sa experience sa pakikipaglaban kaya madali itong masopresa sa galaw. Kaya ng masalegan ni Inkred ang atake nitong knight ay agad namang iniuntod ni Inkred ang ulo nito mula sa nguso ng knight, halatang nabigla talaga ito sa ginawa nito. Ang Valan Mercenary Sword Technique na may kasamang maraming variation ay epektibiko sa knight na ito. Sumipal ng buhangin itong si Inkred patungo sa mukha na knight ito na. At dahil dun hindi nakakita ng ayos ang knight na nagkakadahilanan ng hindi pag-focus nito sa laban. Nagkaroon ng momentum itong si Inkred na makaatake ng walang problema sa knight na ito dahil na-distract ito sa buhangin na isinipa sa kanya ni Inkred. Hindi naman iyon agad hinayaan ng knight at umatake itong knight bago pa makalapit itong si Inkred sa kanya. Ngunit ang atake ng knight sa kanya ay hindi naging madali at nailegan pa ito ni Inkred ang atake ng knight patungo sa leeg nito. Maswerteng nakaligtas si Inkred sa atake ng knight na iyon kahit na ang dalawa ay nawala sa balanse. At nang umatake muli itong knight sa kanya gamit ang signature attack nito na stab, ay alam na ni Inkred kung paano ito kakalabanin ang atakeng iyon, kaya naghanda din si Inkred. Sinalagan nito ni Inkred gamit din ang espada na ginamit ang atakeng stab, din na nabali naman ang espada ng knight. Ngunit may isang claw of the hawk na itinutok sa kay Inkred ang pana niya, akala nito na mapapatay niya si Inkred ng ganun lamang.
Kaya nang papalapit sa kanya ang ipinana ng Hawkclaw ay biglang may isang axe na lumilipad din sa itaas patungo sa panang papalapit kay Encred ay natama ng axe ang pana kaya di nagtagumpay ang Hawkclaw na ito. Kay Rem pala galing ang axe na iyon talagang ibinato nito ang kanyang axe patungo sa pana para mailigtas lang ang kanilang commander sabi ni Rem na kahit anong mangyari papatayin niya ito at sinabi naman ni Big Eyes na wag nato magsayang ng oras sa Hawkclaw itong. At sa kabilang banda sa di inaasahan nanalo na itong si Encred sa laban nilang dalawa ng Knight ginamit din ni Encred ang signature attack ng Knight na stab at intinusok nito ang espada nito sa leeg ng Knight. Ayan ganti na ng api haw ano ka ngayon boy? Habang nagkakagulo pa sa paligid ng labanan hindi pero nakukontento itong si Encred sa ginawa niya sa kangit tinignan ito ni Encred na may matinding galit at natatakot naman ang Knight para sa kanyang buhay. Inihanda ni Encred ang kanyang espada na nakatutok sa ulo wala na itong naiisip kundi ang patayin ito tinignan ito ni Encred nang walang halong emotion kundi ang kagustuhan lang nitong matalo at maibawi ang kanyang sarili. Bago pugutan ng ulo, sinabi ni Encred na ganito ang paghingi ng awa para sa buhay at pinugutan na nga nito yun kangit at sa wakas sa haba-haba ng araw at ilang beses ding namatay ay nakamit na nito ang kanyang hustisya. At sa wakas nakaalis na ito sa siklo ng kanyang buhay nakalagpas ito sa Knight na matagal na niyang kinakalaban na paluhod na lang itong si Gruhorn sa tuwa nito. Ngunit hindi pa do nagtatapos may panibagong siklong mabubuo na naman ata sa kanyang buhay dahil may bilgang sumipa ng malakas sa likuran nito ikinagulat iyon ni Encred dahil sa lakas ng impact hindi iyon magagawa ng isang pangkaraniwang Knight. May isang nilalang sa likod ni Encred hindi pa matukoy kung ano ito pero kung sa susumian nasa ibang race ito na bukod sa mga tao at mas malakas ang race ng mga ito at ito din ang sumipa kay Encred na napatalsik ng malayo si Encred. Napainda naman sa sakit itong si Encred dahil sa lakas ng impact ng sipa ng nilalang na iyon sa kanya halos mahimatay ito at mabali ang likod. Nagulat naman si Jonex at si Rem nang makita nila ang nilalang na ito na sumipa kay Encred at mas ikinagulat nila kung anong klaseng nilalang ito. Isa pala itong frog race at kung sa tatawagan natin isa itong taong Polaka ang race na ito ay di pangkaraniwan na makikita kaya nakakagulat na may lumitaw na ganitong nilalang sa laban. Bumagsak si Encred habang nakatayo ang taong Polaka at nakatingin sa kanya. Nagsalita pa itong taong Polaka na siya ang nagturo sa Knight na pinatay niya kaya naman hindi ito makapaniwala na mapapatay niya lamang ito. Kaya naman ang tinignan muli ng taong Polaka ang Knight na kanyang kasama lalo itong nagalit kay Encred at kumilos agad upang umatake, sumigaw ito sa bida at sinabing mamatay na ito, habang hindi pa rin makagalaw si Encred dumating naman sa tamang tiyempo si Rem at sinaklolohan si Encred. Sinangga niya ang atake na ibabato kay Encred, at umatake rin pabalik ngunit mabilis kumilos ang human frog kaya naman nasa legan din niya agad ito nang walang kahirap-hirap, na natiling naglaban ang dalawa habang ang isang Knight na kalaban nila Encred ay kumilos na at susubukan ng tapusin ang buhay ni Encred. Ngunit mabilis na nakasaklolo itong si Jonex at pinugutan ang isang Knight, mukhang ang gusto lang nitong mga ito ay ang mapatay si Encred. Patuloy na nakipaglaban si Rem sa taong Polaka, sinabi pa nito na kung gusto niya makuha ang ulo ng kanilang pinuno ay kinakailangan muna nito ng permiso mula kay Rem, sumagot ang taong Polaka at sinabing ayon pala ang kanilang pinuno at hindi siya. Naisip ni Rem na sa mundo ng mga mandirigma at Polaka ay kinakailangan talaga na mayroong hidwaan at laban, kaya naman iniisip nito kung sa papaano niya papatayin ang taong Polaka. Kung ito ba ay gagamit ng mahika upang masunog na lang ito o hiwain ito sa maliliit na parte gamit at kanyang sandata, nagtaka naman itong Polaka kung bakit napunta ang ganitong tao na katapat niya sa simpleng laban, nakikita ng Polaka ang lakas ni Rem kaya naman napapatanong ito kung bakit ito nandito. Napatanong naman itong taong Polaka kung bakit may isang katulad ni Rem sa gantong laban iniisip nito siguro na para sa kanya na kalabanan ito at patayin. Pero si Rem walang kinakatakutan na kahit ano ilalagay niya daw ang sarili ng buhay para lang kay Encred handa man ito sa kahit anong mangyari sa kanya at handa na rin itong talunin ang taong Polaka. Ngunit kahit na ganun tinalikuran ng taong Polaka itong si Rem at sinabi nito na ang labang ito ay walang kwenta. Ninas naman itong si Rem sa ginawa ng taong Polaka mukhang minamaliit kasi ng taong Polaka itong si Rem kaya tinalikuran lang ito.
Ngunit kahit ganun ipinagpatuloy pa rin ng membro ni Incred ang laban at inisa-isa ang mga kalaban, isa-isa silang nagpakita ng gilas sa laban. Ibinigay ni Jonex ang buong lakas niya sa laban, kasunod naman ni Odin ang taong madasalin na umaatake gamit ang sariling kamay nito at si Ragnar na gumagamit naman ng espada, kasma si Rem na gumagamit ng axe sa laban. Habang nanghihina naman si Incred, bigla naman umatras sa laban ang mga kalaban ni Incred. Dumating muli itong si Incred sa mundo ni Ferryman. Sinabi ni Ferryman na nagawa nitong makaligtas sa araw na iyon, pero hanggang doon lang kasi hindi nito makakaya ang pader na palaging humaharang sa daan nito. Ang pader ay ang kalaban na pumapatay sa kanya na nagkakaroon ng siklo ang kanyang buhay. Sinabi pa ni Ferryman na wala na itong magagawa dahil ang kapalaran nito ay ang sumuko at maglumbay na lamang. Tumayo naman si Incred at hindi pumayag sa sinabi ni Ferryman. Sinabi nito na ang mga pader ay dumarating hindi para hirapan siya kundi para malagpasan ito ni Incred. Ang lupot non-logi, hahaha. Sinabi naman ni Ferryman na maghihintay ito sa pagbabalik nito na ang kanyang mata na punong-puno ng pag-asa at ambisyon ay mawalan ng ilaw. Nagising si Incred sa tent na may balot sa kanyang katawan. Inaalala niya pa ang lugar na iyon kung nasaan siya. Bigla naman may nagsalita sa gilid nito at sinabi itong ang tent nila, kung nakakalimutan daw nitong si Incred kung nasan siya. Si Rem pala ang nagsalitang iyon at sinabi nito na kung wala ba daw problema itong si Incred dahil nakatulog lang naman ito ng sunod na 2 araw. Sinabi din ni Rem na iniligtas ni Rem itong si Incred mula sa taong Polaka kung naaalala nito, at napaisip naman kung anong Polaka iyon. Mukhang naguguluhan ang isip nito. Sumakit bigla ang dibdib nito nang maalala niya ang taong Polaka na muntikan na siyang mamatay. Dahil doon mukhang na-trauma ito sa taong Polaka, pero iniisip nito rin na nakakamangha at nakaligtas siya doon sa taong Palakang iyon. Tinaong naman ni Rem si Incred kung naalala niya pa ba ito ang kanyang best friend forever. Sinable naman ni Rem ang kondisyon nito, wala namang nabaling buto dito at nalamag lang ng sobra ang ulo nito. Itinanggi naman ni Incred ang sinabi ni Rem at sinabi nito na wala siyang sinabi na magiging magkaibigan ang mga ito, at sinabi pa nito ang sikretong noble hunter si Rem. Bigla namang tinakpan ni Rem ang bunganga nito at nagulat naman si Incred, mukhang nakalimutan nito na sikreto nila yon. Sinabi ni Rem na hindi porket alam niya ang sikreto ng isang tao hindi ibig sabihin ay may pagsasabi na nito kahit kailan. Ito ang panibagong araw, nakaalis na kasi si Incred sa siklo ng buhay niya at nakaligtas na ito sa kangit na nagpapabalik sa kanya sa araw. Nagising naman ang iba pang membro ito, si Chris o tinatawag na Big Eyes. Sinabi ni Chris na kailangan daw ni Incred magbayad ng triple sa kanya. Ipinaalam nito kung magkano ang ginastos nito para lang maiuwi sa kampo. Sinabi naman ni Incred na hindi ito nakikita sa Big Eyes sa gitna ng laban lagi naman daw, at napatahimik naman itong si Chris, kaya sinabi na lang nito na bibigyan na lang daw nito ng discount, magbayad na lang daw ito ng doble kesa sa triple. Dumating naman si Jackson sa tent ni Incred at mukhang sasabihin ito. Tinanong naman ni Incred kung ano ang gusto nitong tanungin o sabihin sa kanya. Biglang may inabot itong si Jackson kay Incred. Ibinato nito ang isang bagay na iyon at napatingin naman si Incred, ano kaya ang bagay na iyon. Nag-good morning at evening itong si Jackson at sinabing i-apply daw niya ito ng 2 beses sa isang araw. Wag na ito magtanong si Incred kung saan niya iyon nakuha. Isang gamot pala ito para kay Incred. Napatanong naman sa sarili si Incred na hindi ba't ayaw nitong mamigay ng personal nitong gamit. At ito naman si Odin, umiiyak ito habang ipinagdadasal si Incred sa tabi. Sinabi naman ni Incred na umalis na ito at hindi naman ito patay. Habang nakahiga si Incred, iniisip nito ba't ganito ang kinikilos ng membro niya sa kanya. Nag-aalala ba do ito sa kanya? Sa tabi ni Incred merong 2 soldier sa infirmary tent. Ang isa ay ang platoon commander sa IB ng kampanya na malaki ang galit kay Incred, at ang isa ay isang ordinaryong soldier na hindi niya kilala at gusto lang nitong sayangin ang oras, tumigin lang sa langit. Biglang may pumasok sa infirmary tent nila. Sa tenga palang isa na itong elf, wala nang tanong dahil sa haba ng tenga nito at napakagara nitong kasuotan. Tinanong ng elf na ito kung sino ang commander ng squad na pang-444.